nga no. Para siyang takadang. Yung unang gate. Ito nga lang, mas madaling puntahan. Mas madaling puntahan sa mga medyo malalaking motor ha. Pero pag maliliit na motor, medyo challenging kasi malubak. Putik to pag umulan. Eto na po mismo yung lake. Siguro ito yung narerentahan ng mga bangka. Sa video na ito ay magmumotor tayo patungo sa isa sa mga sumisikat na pasyalan sa Batangas. Mayroong overlooking view, malamig na klima at nababalutan ng mga ulap. Papakita ko sa inyo kung paano ito mararating, ano-ano ang ating madaraanan, at makikita natin ng malapitan ang Taal Volcano. Taal Volcano, best view. Wala pa man tayo sa ating pupuntahan pero busog na yung ating mga mata sa ganda ng paligid, sa ganda ng madadaanan natin. Ay, ang ganda guys. Di pwedeng hindi tayo magpapalipad ng drone dito. Kaya tara, samahan niyo po muli ako sa aking adventure na ito. Simulan natin ang video. Basang-basa yung drone ko. Pinilit kong paliparin kahit medyo maulan. Nakakatakot dito. Pag humahangin, nalalaglag yung maliliit na bato. Parang anytime may matitipak na malaking bato eh. Good morning guys! Welcome back po muli sa aking channel. Sa mga bago po, welcome po. This is Kueje at nandito po tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Gumilid muna ako dito para makapagsimula na tayo ng ating vlog. Kanina pa po ako bumibiyahe mula sa Taguig papunta po dito sa Dasmariñas. Halos 1.5 hour na yung biyahe ko. Medyo matraffic at mainit po yung panahon ngayon. Walang kahangin-hangin dahil parang paulan na parang hindi. Ganun po yung panahon natin ngayon. At ngayong araw po ay papunta tayo ng Batangas. May pupuntahan po tayo sa Batangas na isa sa mga dinarayo ng mga rider. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na pupuntahan natin. Ang unang pupuntahan natin ay yung Biak na Bato, tapos yung Goroto. Ang daan po natin ay mula dito, papunta tayo ng Tagaytay. Tapos sa Tagaytay, bababa tayo papunta ng Laurel. Tapos diretso na tayo ng Batangas City. Tapos ayun, diretso na tayo dun sa Biak na Bato at dun sa Goroto. Ipapakita ko sa inyo yung magandang lugar na madadaanan po natin. At bago tayo magsimula sa ating biyahe, papakita ko muna sa inyo yung napaka-cute kong electric fan. Ayan, pinadalhan tayo ni Nightcore nitong aking gamit ngayon na electric fan. So ito po yung pinadala sa atin ni Nightcore. Ito po yung NCF20 Lightweight Outdoor Clip-On Fan. Yan, ganyan lang po siya kaliit. So habang nakahinto ako dito, habang ako nagpapalipad ng drone, mayroon akong electric fan dito. Kasi napakainit po. Ito yung kanyang pinakang clip. Pwede mo yung isabit, kagaya ng ginawa ko dito sa aking riding jacket, ng ganyan. Pwede mo siyang i-turn pa ganyan. O kaya naman papunta rito sa kanan, kaliwa. O kaya naman pataas, pababa. Yan, depende na lang kung saan nyo gustong paharapin siya. Pwede rin po ito sa mga backpack. Kung ang dala nyo is backpack, pwede nyo isabit, kagaya nung ginawa ko, kiniklip lang po yan na ganyan. Ito nga po pala ay walang kasamang battery. Pero may kasama siyang mahabang kable. Kaya kailangan nyo mag-provide ng power bank. Thank you rin po kay Nightcore dahil pinadalhan na tayo ng NB10000 na lightweight power bank. Grabe tong power bank na to. Ang liit lang niya, pero 10,000 mAh siya. At ngayon lang po ako nakakita at nakahawak ng carbon na power bank. Ang weight lang po nito is 143 grams. Meron siyang dalawang input dito na Type-C. Yung isang port, in-out, doon mo siya pwedeng i-charge. Tapos, inak mo lang para mag-power on. At ang kagandahan guys, tingin nyo, umiilaw yung kanyang port at RGB yung kanyang kulay. Madali mo makita kung alin yung port pag sa gabi. Tapos, may kasama pa siyang pinakang lanyard at yung lanyard pala niya
ayun na rin yung pinakang-kable niya. Ngayon, ito yung gamit ko para ma-power on tong ating mini electric fan. Saksak ko lang yan. Tapos, power on. Ayan, meron siyang level 1. Yan po yung level 1. Level 2, tingnan niyo yung buhok ko. Level 3. Ayan. May kasama po pala itong clip. Ngayon yung clip, nilagay ko dito sa aking motor. Ito po yung kasama niyang clip. Ayan, kaya pwede niyo siyang isabit dito. Ginamit ko rin kasi kanina sa traffic. Ganyan. So habang naghihintay kayo sa traffic, tapat nyo lang sa inyo. Ayan, may electric pa na kayo. Tapos, ito yung kable, pwede nyo isaksak doon sa inyong mga charger port ng inyong mga motor. Salamat po sa Nitecore sa pagpapadala nitong mini electric fan, itong clip-on lightweight, at saka yung ating mini power bank na lightweight. Tara, biyahe na tayo! Time check, it's 10:44 na po ng tanghali. At base sa aking mapa, nasa 1 hour and 41 minutes yung ating biyahe. At nasa 57 kilometers. Papunta po ito doon sa baba ng Tagaytay, sa may Laurel. Doon sa may signage po na boso-boso, tapos kitang-kita yung Taal Volcano. Sa tagal ko na pong nagmumotor at napapapunta ng Tagaytay, first time ko po atang dadaanan yun. Tara, biyahe na po tayo. Let's go. Ang gamit pala nating camera ngayon, itong ating GoPro 12. Kasi yung aking Action 5 na DJI, pag yung wireless yung gamit ko, pag mabilis yung takbo, tapos medyo napapasigaw ako, basag yung tunog, hindi ko gusto yung tunog. Ito kasi si GoPro, kahit naka-open yung visor ko, mahangin, sumigaw ako, hindi siya basag, at saka medyo may bass. Ang sarap sa tengang pakinggan. Pero yung sa DJI, hindi ko alam bakit naging ganun. Siguro yung mic ko. Kakalagpas ko lang po ng Villar City. Parehas lang pala yun. Nagtataka ako kanina doon sa pinestuhan natin. Bakit parang iba yung daan ko. Yung pala, parang shortcut lang. Ayun, palabas pa lang tayo ng highway. Eto, kaliwa na tayo dito. Itong sa kanan yung papuntang Dasma. Pasikot-sikot yung dinaanan ko. Hindi ko na makabisado. Alam ko kasi pag Tagaytay, dire-diretso lang. Kasi lagi ako nag-expressway. Tsaka lagi kami nakakotse pag pupunta kami ng Tagaytay. Kaya nalilimutan ko na yung mga pasikot-sikot pag hindi ako nag-expressway. Nandito na po tayo ngayon sa Silang, Cavite. At 1 hour and 11 minutes mararating na natin yung unang destinasyon natin. Today is Thursday. Nandito na po tayo ngayon sa Rotonda at dito tayo. Ayan, ito yung Rotonda. Mula dito, nasa 26 kilometers 50 minutes yung unang destination natin. Tapos yung dinadaanan natin dito, pasigsag po ito. Ayan, pababa po tayo. Ito pala, dito pala maganda. Hinto tayo, wala naman sasakyan. Dito sana, kita na natin yung Taal. Kaya lang, dahil parang paulan, tapos ganyan, ma-blue, tapos maputi, hindi natin makita dito. Ito, magandang spot to. Tapos may lumihan doon. Pwede kayong kumain doon, tumambay. Ito po yung dinaanan natin dati nung nag-document tayo dyan sa Laurel nung bumagyo. Yung sila yung nasalanta ng matinding bagyo. Dito marami mga landslide na rin eh. Tingnan natin kung kamusta na. At saka doon sa Laurel, tingnan natin yung tulay kung kamusta na rin. Kung madadaanan na ba. Dahan-dahan lang tayo. Sarap kasi bumiyahe pag ganito yung paligid eh. Mapuno. Tapos pag lumingin ko sa kaliwa, ayan, puro puno. Kabundukan. Ingat-ingat lang po kayo pag dadaan kayo dito. Dahil marami mga lupa. May mga ganyan. Ito basa Tapos minsan may mga sanga. Yung tubig parang sa gitna ng kalsada dumadaan eh. May naglilinis pala kaya makalat. Ingat-ingat po kayo dito pag paliko. Magdahan-dahan lang po kayo. Maliit po kasi yung kalsada dito. Baka kasi yung kasalubong nyo kumain ng, ayan, ganyan kumain ng linya.
Makitid kasi ang kalsada dito. Pero magandang dumaan dito. Maririnig mo yung mga huni ng ibon. Tapos ganito, presko, malilim. Oh, tingnan nyo guys, ganda no. Tapos paglabas mo dyan, ayan, oh, puro puno. Tapos yung kalsada, ang ganda oh. Di ba? Ganun pa rin po yung kalsada. Paliko-liko tapos pababa. Grabe ang dadaanan natin, pasigsag pa rin no. Wow. Solid ang view. Shoutout kay sir, ano pangalan niyo po? Kennedy po. Shoutout kay Kennedy. Nakita tayo dito sa sir, anong ano na to? Talisay, Sampaloc Road po. Ayun, Tagaytay, Sampaloc Road. Tagaytay, Sampaloc Road. Ganda ng kalsada dito. Opo. Thank you po. Thank you po. Ayun, shoutout sa kainan ni sir, ano pong pangalan? Cuetos po. Cuetos. Eatery. Cuetos Eatery. Ayun, Cuetos Eatery. Ayan, dito sa anong lugar na yan sir? Barangay Lines po. Barangay Lines. Lines, Talisay, Batangas. Talisay, Batangas. Ayun. Guys, nagpalipad ako ng drone dito. Ngayon ko na-appreciate yung kalsada dito. Itong part na to, para siyang may pagkabitukan ng manok. Siguro ito naman yung Talisay o Tagaytay Talisay Road, Bitukang Manok. Ano kaya ang pangalan ng kalsadang to? Isaw yung kalsada dito. Ang ganda sa drone. May pagkaatimunan siya. Pwede rin siyang tawagin na Bitukang Manok ng Talisay Tagaytay Road. Hindi ko alam kung may bansag na tong kalsada na to ha. Ito sharp na sharp. Oh, ang ganda ng view natin oh. Ayan yung Taal Volcano. Plat na siya. Medyo malayo-layo pa po pala tayo, sabi ni sir. Siguro daw nasa 3 oras pa mula dito papunta doon sa Biak na Bato. Layo pala natin. Meron namang mas malapit na daan doon sa kabila, sa Kalamba. Kaya lang mas gusto kong dumaan muna ng Tagaytay. Pagkana natin dito, ito na yung palabas. Yan, eto na yung labas. Hanap muna tayo ng kainan. Ito Kusri Coffee and Resto Bar. Ayan, eto, tara. Guys, kain muna tayo dito sa Kusray. Ito, pagbaba nitong Lines Tagaytay Road. Pagliko natin dyan. Tapos mamaya dito tayo. Papunta tayo dito sa Barangay Sampaloc. Ito yung kanilang mga sinaserve guys. Merong good for 2 for family, and may mga short order. Meron pa pala silang mga bulalo, sinigang na baboy. Ito, merong mga pasta, salad. Ayan. Coffee. Tikman natin mamaya yung coffee nila, madam. Grabe, guys, ito na. Ito yung solo na overload. Tingnan nyo naman. Pang 2 tao na to. Yung toppings, may chicharon, may kikiam, may... ang dami. Halo-halo na. So, ito na yung pinakang lunch natin. Tapos, habang kumakain tayo, nagcha-charge tayo ng ating GoPro, yung battery ng GoPro. Nag-e-error kasi. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang tagal na natin hindi ginamit, lumobo na. Ngayon, gamit natin yung ating power bank. Buti lang meron tayo nitong power bank na to. Hindi kasi pwedeng sa motor natin to i-charge dahil wala siyang cover. Ito, natatanggal. Pag naalog na ganyan, natatanggal. Kaya mas okay pag nakaganyan lang. Pag nakahinto tayo. Hindi ko alam tuloy kung paano ito umpisahan. Kung unahin natin doon chicharon. Yun. Ito na yung pinakantanghalian natin. Ang dami, ang init talaga.
busog na busog ako. Medyo nakakaumay lang yung kulay puti na hinalo doon sa lomi. Time check, it's 1:26. Tara. Hindi naglo-load yung mapa ko, mahina pala ang globe dito. Dito po sa gilid natin, yan na po yung Taal Lake, Sampaloc Barangay Hall. So nandito na po tayo ngayon sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Daming bangus oh. Bangus, tilapia. Oo nga pala, Taal nga pala to, Taal Lake. Tapos maraming fish pan dyan. So fresh yung mga yan, yung mga tilapia dyan, tsaka yung mga bangus. Tingnan natin kung dito tayo dadaan mamaya para makabili ako. Ayun, nag-load na oh. Nag-load na yung mapa ko. Ang unang destination natin ay nasa 12 kilometers 21 minutes. Tapos eto na po yung view natin dito. Tingnan nyo naman to. Dami pala isdaan. Tara. Ito, ano na to? Ayun, Laurel na pala to. Yung mga street light nila dito, may letter L. Ayan o, letter L. So pag nakakita ka na ng street light na may letter L, ibig sabihin nasa Laurel, Batangas ka na. May kalsada dito, ginagawa oh. Eto pala yung naputol na tulay. Ngayon, dito na yung daan. Ito, gumawa sila ng maliit na tulay dito. Mas mababa nga lang. Ayan. Tapos, ayun po yung naputol na tulay. Ba't may naghahapin dun? Ayun oh, nagpipishing oh. May isda kayo nahuhuli dun? Dito hindi pa ako nakakadaan dito. First time ko makakadaan dito. Ang tagal-tagal ko na nagmumotor dito sa South. Ngayon lang ako mapapadpa dito sa bandang dulo, bandang sulok ng Laurel. Minsan kasi ang laging daan natin ay Lipa. Mas malapit kasi doon kaysa dito umikot eh. Ito Barangay Buso-Buso. Dito na tayo sa Barangay Buso-Buso, Talisay, Batangas. Ay wow, ang ganda nga naman ng view dito. Tingnan nyo, overlooking. Wow. Ay, ang ganda guys. Di pwedeng di tayo magpapalipad ng drone dito. So guys, nandito na tayo sa unang destination natin, ang Barangay Buso-Buso. Ang ganda ng view dito. Overlooking yung Taal Volcano. Gusto kong paliparan na mas malapit. Kaya lang, eto na yung ulan oh. Tapos may lawin pa doon. Taka nakakatakot siyang paliparan. Baka mamaya biglang magbuga ng ng asupre o magbuga ng ash. Pero ang ganda ng landscape niya. Parang yung inakyat namin sa Itbayat, Batanes. Yung Rapang Cliff, lalong-lalo na yung dulo na yun. First time kong makarating dito at makadaan dito. Tara, baba na po tayo. Yung ulan nandun sa pupuntahan natin. Ayan, ingat po kayo dito pababa. Matarik oh. Ito oh, truck oh. Huminto sa gitna. Ano kaya nangyari? Guys, nandito na tayo sa baba. At eto na yung makikita mo naman dito sa baba. Pwede kayo mag-fishing dito.
Masarap bumalik dito tapos mag-fishing ka, no? Magtataalop talaga ako tapos magpi-fishing ako dito. Ayan, oh. Siguro sila yung nag-harvest ng mga, yan, yung mga palaisdaan dyan. Wala pa man tayo sa ating pupuntahan, pero busog na yung ating mga mata sa ganda ng paligid, sa ganda ng madadaanan natin. Naku, wala talagang signal, hindi nag-load yung mapa ko, pero ito lang naman yung kalsada dito eh. Wala namang ibang lilikuan dito. Ito, may ganito pala rito, oh. Taal Volcano Best View, Lake Room Kubo for rent. Ah, may ganito pala dito, guys. Tingnan nga natin. Pasok nga tayo dito. Parang sarap mag-camping dito, ah. Ako, hindi talaga ito yung pakay natin. Napadpad lang tayo dito. Ganda ng view dito, guys, oh. Eto na po mismo yung lake. Siguro ito yung narerentahan ng mga bangka. Grabe, ang lapit na natin. Dito pala maganda magpalipad ng drone. Paalam nga tayo kung okay lang magpalipad ng drone dito. Wait lang, lapitan nga natin to. Wala, may mga tilapiyang patay, oh. Ah, tilapia ata to, nakalambat. Ayun, oh, may mga tilapia pa rin, oh. Naiwan doon sa lambat. First time ko makarating dito, nakakatuwa naman. Gandang hapon po. Magkano po ang rent ng bangka dito, tay? 2,500 po. Ilan po yung kasya doon? Ari ang baka. Meron Kaya nga, apat. Malaki. Kaya ang apat. kaya. Saan po mapunta yun? Hindi na. Pwede yung bumaba lang. Picture Basta. baba lang, hindi pwedeng lumahan. Ano po makikita doon? Kita yung tangan. Mas malapit. Pero bawal na umakyat. Pero hindi naman po bawal pumunta doon sa paahan. Okay. So guys, pag gusto nyong pasyalan yon Taal Volcano, pwede kayong mag-rent kay Tatay Suarez. Ano po? Pwede kayong mag-rent sa kanya ng bangka worth of 2,500. Maganda po mag-picture doon. Ah, maikot pa ganon. Sige, tay. Sa unang tingin, napakatahimik ng lugar. Isang malawak na lawa na napapalibutan ng mga bundok. Isang tanawing kilala hindi lamang sa Batangas, kundi sa buong Pilipinas. Ito ang Taal Volcano. Pero ang nakikita natin sa gitna ng lawa ay isang bahagi lamang ng mas malaking volcanic system. Ang Taal Lake ay nasa loob ng isang malaking kaldera. At sa gitna nito, matatagpuan ang Volcano Island, kung saan naroon ang main crater. Sa likod ng magandang tanawin nito ay may mahaba ring kasaysayan. Isa sa pinakamalakas na eruption ng Taal ay nangyari noong 1754 na tumagal ng ilang buwan at nagdulot ng malaking pinsala sa mga pamayanang nakapaligid sa lawa. At noong January 12, 2020, muling pinakita ng Taal ang lakas nito. Isang malaking plum ng abo ang umakyat sa kalangitan. Kumalat ang ashfall sa maraming lugar at libo-libong residente ang kailangang lumitas. Hanggang ngayon, nananatiling aktibo ang Taal at patuloy itong binabantayan ng PhilBox. Dahil sa likod ng tahimik at gandang tanawin, naroon ang isang buhay na bulkan.
Nagpalipad ako ng drone guys. Pinilapit ko doon, nakakatakot paliparan. Baka kasi mamaya biglang magbuga ng abo. Tapos nandun siya sa gitna. Kaya medyo malayo lang, tapos sinum ko. Ang ganda, grabe yung landscape niya. Kakaiba. Parang katulad dun sa Pinatubo. Pero ito, ibang kulay eh. Kulay brown. Doon sa Pinatubo, parang gray. Tapos kumikinang, ganon. Ito, kakaiba. Para may pagka-Batanes din yung Itbayat, Trapang Clip, ganon. Ganda niya. Ganda nung area shot natin. Tara, nagpalit na rin po ako ng camera kasi may problema yung ating GoPro. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So ngayon, ang biyahe natin ay aabutin tayo ng 2 oras, 58 kilometers. Mula dito, dire-diretso na muna tayo hanggang dun sa Batangas City. Hindi na muna tayo hihinto dahil ang dami ko ng hinto. Dito, grabe yung mga tilapia. Nakakalat lang. Sa atin, ulam na yun eh. Dito, dyan, sa tabi-tabi lang dyan. Mga patay na tilapia, nagkalat. Pwede kayong lumapit dun sa paanan lang, pero hindi na pwedeng akyatin. Dahil nga, delikado na. Dito na tayo. Magandang Agoncillo, Barangay Banyaga. Ganda, yari sa kawayan at saka sa bunot ng nyog. Tara, back to the road. Bakit mabuhangin? Ay grabe, dito pala mas maganda guys. Ayun na yung Taal Volcano. Tapos iba na to. At tingnan nyo, ang daming ibon. Ito pa. Tapos ayan na po kagad yung lake. Wait guys, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Ang daming iba't ibang klaseng isda. Ayun, may kulay orange dun Yun. Tapos meron pang mas maliliit. Yung iba kumikinang-kinang Tilapia rin kaya yan? Dito, may bato muna. Tapos ganyan siya buhangin. Tapos palalim ng palalim. Doon sa kaninang binabaan natin, yung pinuntahan natin, ang lalim na kaagad. Sana nakikita nyo guys, ang daming ibon. Siguro time nila para kumain. So basa po yung kalsada kasi kanina dito yung ulan. Ngayon nandun na sa pinanggalingan natin yung ulan. Tara, let's go. Ang haba pala nun Balikan lang natin sila kuya, nagpi-fishing. Ang galing ng pang-fishing nila. Ang galing ng panghuli nila sir. May nahuli po. Parang pana lang din. So pag may nakita po kayo sa kanyo, ibabarilin. May ganun pala. Salip na yung panghapin. May huli na po. Saan po? Malaki pala. Ano po yung ginawa nyo lang? Ito, maganda yung design kay ma'am Ginawa nyo lang din po yun. Astig Pwede rin po yan sa ilalim ng tubig. Sige po, salamat po. Tara, tuloy na tayo guys. 1 hour and 26 minutes. Guys, tingnan nyo to. Nadaanan ko lang. Welcome to Taal, the heritage town. Nakalagay doon 1955. Municipality of Taal. Itong pinanggalingan natin is San Nicolas. Hindi ko kasi alam kung saan ako pinapadaan ni Google Maps. Sa looban ako pinadaan. Kubamba, Taal, Batangas. Okay. Ito na yung Taal, Batangas. Okay, may problema tayo guys. Hindi naglo-load yung mapa ko. Walang signal. Kanina ko pa nilo-load. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero may mga signage naman dito na nakalagay na Batangas City. Alam ko dadaan tayo ng Batangas City. Ayan, di naglo-load. Kanina ko pa siya nilo-load. Siguro mga 15 minutes na ako nagtatry i-load. Wala nangyayari. Tara, dire-diretso lang natin to.
Init. Grabe, sobrang init ngayon. Akala ko pa naman uulan ngayon. Hindi pala. Sobrang init pala. Baba ko nga tong visor ko. Yan. Ayan. So hanap tayo ng signal. Tinatanggal ko yung kable nito aking mini electric pan at saka yung electric pan kasi ang puti. Mamaya puro alikabok na to. Pagdating ko sa bahay, kulay itim na to. Ngayon kinabit ko lang kasi nagpahinga ako. Sinesearch ko kasi yung pupuntahan natin. Kasi may 100 dun sa kabila. Di ko alam kung diretso ba dapat talaga or doon. Ayun, nag-load na. Malulobat na rin yung cellphone natin. Charge natin dito sa ating Nightcore. 18 kilometers na lapit na, oh. Pero bakit 59 minutes pa? Sana okay na to. Start. Okay. Start. Yun. Woohoo! Wow! Ito pala yung nadadaanan natin. Yung parang expressway. Nakadaan na ako dito. Ito pala yun. Ganda, oh. So dito tayo tinuturo ni Google Maps. Kaliwa. So dito daw sabi ni Google Maps, mula dito nasa 9.4 kilometers, 24 minutes yung pagdadaanan pa natin. Kakaiba yung pangalan ng kanilang barangay. Welcome Conte, Labac. Tingnan natin kung tama yung tinuturo ni Google Maps. Sana tama naman. Ito may mga nakakasabay tayo. Paakyat. Medyo paahon din po yung daan pero hindi naman sobrang tarik. Barangay Conde Itaas. Puro ganyan yung pangalan ng kanilang barangay. Ito, paahon. Dito hindi na masyado maganda yung semento. Portion lang naman. Sungka. Ayun. May guruto na ako nakita dito sa kanan. Kaliwa tayo. Dito pala dapat sa kaliwa. Mukhang dito medyo mahihirapan ng mga maliliit na motor. Dito tayo. Yep. Ayun. Success. Tama pa ba to? So 3.5 kilometers. Kuya, yung biyak na bato dito ba yon? Dito? Salamat. Kawawa yung kalsada nila. Uka-uka. Pagdating naman sa signal, merong 1 bar lang. Tumatarik. Yahoo! Yeah! Mukhang mahihirapan ang sedan dito. Tama kaya itong daan ko? Dito po pala lahat paahon. Tapos magkakamukha yung kalsada. Sementado pero uka-uka. Ito parang resort, oh. Tapos Ito may nakasulat dito. Biniyak na Bato, Santo Domingo Highlands, Monte Cristo. Dito pala. Pero sa Google Maps dito ako pinapadaan. So dito tayo sa kaliwa. Buti na lang may signage sila. Pag sa kabila, iikot ka pa. Okay. Tapos ito, meron sila ditong may kubo, overlooking view.
Pag gumamit po pala kayo ng Google Maps, tama naman yung ituturo ng direction sa inyo. Pinutol pa. Surprise, hindi pa pala tapos. Ito na. Rico. Kaya ito, tingnan natin, akyat tayo. Matarik. Matarik po yung unang ahon. Kaya kailangan yung bumelo. Wow, may fog. Fog na may kasamang ambon. Medyo malamig na po dito. Ayan, eto na raw. Eto, may signage dito. Environmental fee 30 pesos. Sitio Domingo Highland is open strictly until 10 PM. So hanggang 10 PM lang po pala dito. Tapos ano po yan? Environmental fee. Ayun. Alin po yung tinatawag na biyak na bato? Sir, ari po. Ito po. Opo, yan na po yun. Tapos po yung pa-Monte Cristo, paakyat dun sa taas. Kalang Eri po ay papunta sa Monte Cristo. Monte Cristo. Opo, sir. Kaya lang May pag ay naambon-ambon. mafag pero maambon. Ay, mas maganda po yan. Malamig. Ulan. Ay na, ulan po ba? Pag umulan, sir. Paakyat daw kayo. Opo, saglit lang. Silipin ko lang po habang maliwanag pa. May tao po doon. Marami nga po. 30 pesos. Ito po ay kasama na rin doon. Opo, lahat po yan, sir. Kahit kayo hanggang mamaya na. Ito pong kalsadang ito ay papunta po saan yan? Sir, yun po yung aming, yan ho'y diretso. Kaso lang, yun ay matarik ginagawa. Ay, bawal hong bumaba. Opo, papunta po saan yan? Wala po, yan din lang po yun. Paikot, ginagawa lang po yun. Para may community lang po doon. Doon po kayo nakatira? Hindi po, taga-riyan po ako yan. Sa Okay. Sige po. Sir, pagka na-picture kayo dyan, babalik kayo din paakit na nandun sa taas. Opo, pag po dinaretso ko doon, dyan sa baba, pababa. Ay, wala ko, daan dun. Sige po. Daan dun yung mga truck at saka ano, hindi kayo makakaaw. Sa taas po may tao pa. Oo, yun o. Ayun, ang dami nga. Ay, mas maganda po kasing ganyan, mafag. Ay, sir, baka umulan. Okay lang, bahala na. Sir, dun ay may hagdan. Paikot ang motor para hindi na kayo maghagdan-hagdan. Salamat po. Wala kayo munang madali dyan. Apa. Okay po. Guys, nandito na tayo. Talaga pala siyang tourist spot. Wow. Oo nga no. Para siyang Takadang. Yung unang gate. Ito nga lang, mas madaling puntahan. Mas madaling puntahan sa mga medyo malalaking motor Pero pag maliliit na motor, medyo challenging kasi malubak. Ayun, nagpipicture sila Sementado na. Ingat kayo sa ganito madulas to. May lupa Magandang hapon po. Picturean ko kayo. Ay, meron na. Saan? Madulas ang motor. Sige po. Ingat po. Ayun, eto siya guys. Ang ganda nga naman. Kasi pag nandito ka, para siyang pinto papunta dito sa baba. Ang ganda niya. Pero madulas nga. Ayan, madulas. Ingat po kayo. Maraming mga lupa-dupa. Picture na tayo. Tapos palipad habang hindi pa naulan. Nag-aulan daw, sabi ni nanay. Ayan. Dito na tayo guys. Woohoo! Nakakatakot. Parang may malalaglag ng mga bato. Wow. Ito na yung baba, matarik. Para nga siyang Takadang. Pag pala dito ka dumaan, mas challenging. Mas nakakatakot din yung ganito, yung semento, tapos may mga lupa. Pero tara. Picture na tayo, palipad tayo na drone. Woo! Dito na tayo. After ilang oras yun. Time check. It's 4:54 ng hapon.
Tara, akit tayo. Medyo lumiwanag na dito, tapos ayun na yung ulap. Mukhang liliwanag pa. Binigyan lang ako ng magandang shot. Kasi kanina, yung ulap pababa na dito. Tapos nakuhanan ko siya. Ang ganda. Nakakatakot dito. Pag gumahangin, nalalaglag yung maliliit na bato. Parang anytime may matitipak na malaking bato eh. Tara, akit tayo doon sa taas. Maliwanag daw. Oo. Okay lang yung ganyan. Yung ambon. Ito pa yung pagdadaanan nyo. Rough road pala dito. Off natin yung kalahati ng traction control ko. Ayun. Kalahati lang. Let's go. May gate dito. Sinasara siguro to. Ayun oh. Doon tayo pupunta sa tuktok. And meron siyang mga street light. So pwede pala dito kahit gabi. Ayan, lumiwanag na sa taas. Entrance. Ito daw entrance. Bakit meron pa dito sa kabila? Exit doon. Pababa, doon ka dadaan. Ito paakyat. Okay, tara. Ito guys, rough road. Basic lang naman. Ay wow. Ayun yung sunset. Dito yung sunset. Ganda sana nito kung maliwanag, no? Ito na yung ulap oh. Tapos may daan pa dun. Meron pa rito. Punta tayo sa taas. Tara. Ito mukhang maganda rin dito ang view. Ayun. Medyo maulap lang, pero maganda na rin. Mas malamig ngayon. Ito po yung dadaanan nyo paakyat. Kung gusto nyo maghagdan, kung hindi nyo kayang iakyat yung motor nyo, ako iakyat ko yung motor ko. Mukhang hindi naman nauulan. Tara. Ito yung daan sa likod. Pinaliparan ko ng drone kanina. Maulap kanina, ang ganda. Tapos sabi ni ate, pag daw naulan na, bumaba na. Okay din pala na medyo hapon na tayo pumunta, no? Para may fog. Tsaka hindi mainit. Ganda oh. Malayo. Ang laking bato. Magulungan ka niyan. Delikado yan. Malalaki yung tipak dito. Naman yung kabila pang side, mas mapuno dito. Ang layo ng ikot. Ito putik to pag umulan. Buti na lang medyo tuyo pa. Malayo yung ikot guys para makaakyat. Asan na ako? Ito? Sobrang layo naman ang ikot. Ayun. Oh wow. Ito, maraming mga motor na nakaakyat oh. May Click, may Neo. Kaya, basic. So dito yung parking. Grabe, ang ganda. Baka pwede pa rito. Tayo banda rito. Ayan, so hindi na pwedeng ipasok yung mga motor. Hanggang dito lang po yung motor. Ay, maganda guys pag inakyat nyo. Iakyat nyo yung motor nyo. Guys, tara, punta tayo doon sa kanila. Yung mga tao dito. At hanggang dito na lang yung mga sasakyan. Di mo na pwedeng ipasok dito. Ayan, may signage naman sila. Shoutout kuya! Kuya, matanong ko lang, ano bang ibig sabihin nito? Bawal ang hindutan. Bawal ang angkas? Guys, dito ko pala nakikita tong signage na to. Taga saan kayo kuya?
Monte Maria. Ah, dito. Malapit lang pala, no? Kasama ko ni Monte Cristo, binaro lang namin. Shoutout po sa mga tagapagkilatan. Ano pangalan? Para wala akong naintindihan sa sinabi mo. Ano pangalan? Jeric P sa YouTube. Ito, bigyan kita sticker. Shoutout po Sa sa YouTube to, tirahan ng mga matitino. Ah, sa YouTube yan. At sa YouTube. YouTube. Facebook din. Pero sa YouTube, nandun yung mga video. Shoutout sa mga tagapagkilatan, mga magbabarik. Shoutout po kay Jaja. Ay, shoutout sa inyo. Shoutout po kay Napo. Ay, ito. Alisa kayo? Magdodrone sana ako. Sama kayo. Tara, sama kayo. Guys, ito yung makikita nyo. Shoutout kay Pining. Ah, maganda pala dito ang sunset. Ito oh. Kaya lang medyo maulap. Ayun. Doon tayo galing. Nagki-clearing po dito. Paghapon. 360 view pala to guys oh. Mount Banoy, alam ko po yan. Ah, Mount Bano yan. Opo, ito pang kabila. Ah, dyan ako nag-camping. Yung kabila po, Oo. Ayun pala. Doon pala tayo galing guys dati. Doon tayo nag-camping. Ayun yung tower oh. Yung cell site. Ngayon hindi na makita oh. Ay, oo nga no. Yung bahay na bato, magkakatabi lang pala yan. Tapos yung isa, nagtapo yung isang bahay na yun. 1, 2, 3, kamay! Hello! Ang sarap na sa taas May drone na lang kaya. Galing ko sa taas. Meter na ako. Basang-basa yung drone ko. Pinilit kong paliparin kahit medyo maulan. Pero maganda yung kuha, maganda yung result. Sorry. Basang-basa yung drone natin, kawawa naman. Patayin ko na. Medyo lumalakas na yung ulan. Sayang, mas marami pa sana tayong drone shot. Tapos dito pala, yung nasa likod natin, yan na pala yung pinagkampingan natin dati. Yung Vista Manuel Uy. Diyan sa Mount Banoy. Yan, meron daw silang bagong campsite ngayon, nakaka-open lang. Next time, puntahan ulit natin. Dito lang pala yun. Kaya pala medyo parang familiar yung daan sa akin kanina, yung dinaanan nating isa pa. Pero hindi tayo dumaan sa Malubak. Pauwi, dyan na tayo dadaan, hindi na tayo magtatagaytay kasi malayo pag sa Tagaytay. Malayo yung dinaanan natin eh. Basang-basa, grabe. Kawawa naman yung drone ko. Ito yung kailangan nating agapan, lalo na pag nabasa yung loob. Pero yung mga ganito, yung medyo ambon lang, pwede pa, kaya pa yan. Kaya nyo pampaliparan yan. Pero pag buhos talaga, yun ang hindi. Yun ang wag. Tapos nga pala, shoutout ko rin yung riding jacket natin mula sa may pagka-waterproof siya. Tingnan nyo, parang gabi oh.
'Di ba? Ay, zoom natin. Lapit ko lang guys, ayun. Parang gabi. Kasi may pagka-water repellent yan. Pag ganito pag mga ambon-ambon lang, pag hindi yung sobrang buhos naman yung ulat. Pero syempre, pag buhos na, parang gabi lang, sa una repellent. Pero pag hinagod ng kamay, ayun na, nawawala na yung pagka-repellent niya. Ano na siya, nababasa na siya. Ayan. Pati yung sombrero ko pala, water repellent. Binili ko sa... Saan ko ba binili to? Kailan data? Vietnam pala, Vietnam. Hindi pala pwedeng magtagal dito pag ganito, nag-uulan kasi dumudulas yung kalsada. Nakasulat dito, Monte Cristo. Tapos yung pinuntahan natin nung nakaraan, malapit lang din dito, Monte Maria. Yung mas mataas compare dito. At sabi nga nila kuya din, ang ganda daw dito pag clearing. Kitang-kita mo lahat ito. Itong Batangas City. Tapos yun, yung sunset, kita mo rin. Medyo ma-orange na, dun sa side na yun. Tapos tingnan natin, ito yung lalakaran nyo, paakyat. Dito kayo dadaan. Tingnan natin kung ilang steps to. Wala nakasulat. Kasi doon sa entrada meron eh. Parang, ano siya? 84? Labo eh. Tingnan natin banda rito. Kung ilan. Medyo malabo pero parang 300 something eh. 300 o 131. Parang ganun. Parang ito, 1 tapos 3 tapos 1. Parang 131 o 300 plus, parang ganun. Hindi ko sure, pero mababa lang naman. Ayan ang lamig Ang lamig na. Ito na yung ulap. So pwede kayong umakyat dito pag gabi. Ang makikita nyo dito, yung city lights niyang Batangas City. Tapos, dito sa side na to, ayan, maraming upuan. Sana lagyan nila ng camping site. Kahit doon sa part na yun, doon sa ibabaw doon. Maganda rin doon eh. Guys, hindi pa pala tapos. Tingnan nyo to. Nagpapakita na yung sunset. Kulay orange siya Kaya lang hindi ma-zoom ng aking camera. Kung mas clear pala to, talagang sobrang ganda niya. Ayan, tapos nakikita ko na yung konti-konti yung mga ilaw sa baba. And habang nagpapalipad ako, na-realize ko, ang galing nung pagkakagawa nito. Kasi, dito siya nakaharap sa Batangas City. Parang naka-open farm siya na ganyan. Tapos parang sinasabi niya na, iingatan ko kayo, mahal ko kayo, ako magpoprotekta sa inyo. Para naging isang simbolo siya. Ang galing ng pagkakagawa nito. Hihintayin ko pa sanang umilaw to, kaya lang, dumidilim na. At saka, ayan ay ambon nag-uulan, dudulas yung kalsada pababa. At nga pala, sa mga nakasubscribe po sa akin, sa magsusubscribe, click nyo po yung bell, tapos yung all, click nyo po ito, yan. Para laging notify kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat po sa lahat na nanonood. This is Kuya J. Maraming salamat din po sa Nightcore, sa pinadala nilang mini, portable electric fan at saka doon sa power bank natin. Yun na yung paborito kong power bank ngayon kasi magaan, tapos maliit lang, at saka carbon po. Alright, maraming salamat guys. Hanggang sa muli. This is Kuya J. Kita-kits on my next vlog. Sana nag-enjoy po kayo. Hindi pa po pala tapos, pero nag-outro na ako doon. Pakita ko rin po pala sa inyo pababa para may idea din kayo kung sakaling gusto nyong iakyat yung inyong motor. Tara guys, baba na tayo. Time check, it's 6:20 ng gabi o ng hapon.
Off natin yung kalahating traction. Ay. Yun. Okay. Hihi. Eto, maputik to pag bagong ulan. Eto na pala exit. Dito na tayo, kanan. Pag paakyat dito. Ayan. May nakasulat naman na exit. Mas madali na pala mag-exit. Eto na kaagad, oh. Maganda yung pagkakagawa nila kasi hiniwala yung entrance sa exit para yung pauwi hindi makakasalubong yung paakyat. Oh, di ba? Eto na kaagad. Tama, di ba? Tama naman siguro to. Tamang preno lang. Malayo din pala yung exit. Matarik. Matarik din po yung exit. Nakakatakot din yung exit. Na. Boom. Paray ko. Sagad. Sobrang lambot ng shock sa harap. Ito yung exit. Medyo malayo-layo lang ikutin. Paalam.